Magandang araw po sa inyo lahat. Po si Brother Jings at Si Kuya Joe Domingo po. ipagpapatuloy po namin yung aming palatuntunan na very meaningful, kumpleto. Pag kumpleto talagang hahaba, hindi ba Brother Joe? Oh. Thy will be done in earth as it is in heaven. And this is the will of him that sent me, that every one which seeth the Son and believeth on him may have everlasting life. And I will raise him up at the last day. For I came down from heaven, not to do mine own will, but the will of him that sent me. Muli ay magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Isang mapagpalang araw po ang aming pong sama-samang pagbati sa inyo. Isa pong napakagandang pagkakataon nito na ang ating pong ginagawa ay talagang patuloy na malaman ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. At actually ito pong paksa na ito ay napakahalaga po na paksa. At isang pagkakataon nga po may mga Hudyo na lumapit sa Panginoon kasi alam ko na talagang halos lahat ng tao yan po yung gusto nating malaman. Ano ba talaga ang kalooban ng Diyos? Paano ba natin ito magaganap sa ating mga buhay? Sapagkat ang kalooban ng Diyos ay isang bagay na alam nating mabuti po ang dala nito, ang hatid nito sa atin kapag tayo ay nasa kalooban ng Diyos. Ngunit bakit ba natin tinatanong na ano ba ang kalooban ng Diyos? Paano ba natin ito malalaman? Kasi nga gusto natin na yung ating ginagawa ay umaayon sa kalooban ng Diyos. Dahil kung tayo ay wala sa kalooban ng Diyos, alam natin na hindi mabuting kalagayan yun. Kaya meron pong tagpo sa isang bahagi ng banal na kasulatan sa aklat ng Juan, nais ko pong basahin sa chapter 6 verses 28 and 29. Kasi dito po ay may tagpo na isang araw ang Panginoon ay nagtuturo at maraming mga Hudyo ang sumusunod sa Kanya. At isang magandang bagay po na itong mga Hudyo na ito ay talagang ninanais talaga nilang malaman ang kalooban ng Diyos. At ito po yung tanong ng mga Hudyong ito sa ating Panginoon. Sabi po nila, ano po ang dapat namin gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Napakaganda pong katanungan. Ibig sabihin, kapag ito ay isang tanong na totoo sa isang tao na mula sa puso niya, yun talaga yung kanyang hangad, ay ang sarap pakinggan. Ibig sabihin, itong taong ito ay nagbibigay ng pansin, hindi lamang sa mga bagay sa mundong ito, kumbaga naghahanda din siya sa isang bagay na alam niya na kailangan din niyang paghandaan. Ano yun? Yung pagganap sa kalooban ng Diyos. Kasi maaaring maging matagumpay tayo sa mga bagay sa mundong ito. Ngunit kung wala naman tayo sa kalooban ng Diyos, ang lahat ng yon ay sayang. Kaya itong taong ito ay nagtanong, sabi niya, ano po ang dapat namin gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? So nandun yung kanyang pagnanais na malaman ng kalooban ng Diyos. At napakaganda naman po ng naging tugon ng ating Panginoon sa mga taong ito. Ang sabi po ng Panginoon ay yung sa talatang 29, sabi, ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya. So, kung titinan po natin mabuti yung tanong, ang tanong ng mga tao, ano po ang dapat namin gawin upang maganap ang kalooban ng Diyos? So, nais nilang malaman ang kalooban ng Diyos at ito yung maganap nila sa kanilang buhay. Ito naman ang sagot ng Panginoon. Kung gusto ninyo, kung ipaparaphrase ko ang sagot ng Panginoon, kung gusto ninyong malaman ang kalooban ng Diyos, kung gusto ninyong magawa ang kalooban ng Diyos, ito ang pinagagawa ng Diyos sa inyo. Manalig kayo sa kanyang sinugo. So sa madaling salita po, we are in the will of God if we are in the Lord Jesus Christ. If we are following the Lord. Because the Lord Jesus is the will of God. So kung tayo ay hiwalay sa Panginoon, kung hindi natin sinusunod ang kalooban ng Panginoon, hindi natin sinusunod ang kanyang aral, kahit sabihin pa natin kilala natin ang ating Panginoon, pero hindi naman natin sinusunod ang kanyang mga aral, wala pa rin tayo sa kalooban ng Diyos. Sapagkat kapag sinabing manalig, ang involved dito ay yung kabuuan natin, yung ating damdamin, yung ating pagpapasya. Dapat yung pagpapasya ng pananampalataya, ang involved dito yung ating buong pagkatao, yung ating puso. Maliwanag tayong nagpasya, kaya tayo ay nagpapahayag ng ating pananampalataya. So iba po dito yung tinatawag lang na yung sabi nga ay pagkilala sa Panginoon ng nguso.
ang hinahanap talaga ng Panginoon ay yung mula sa ating puso. Kaya sabi sa aklat ng Roma chapter 10, verse 9 and verse 10, sabi, kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay namatay at mananalig ka na siya'y muling nabuhay, ang sabi, maliligtas ka sapagkat ang tao ay nananalig mula sa kanyang puso. So, dito ay pinapakita sa atin ang kapahayagan ng pananampalataya. Bakit tayo nananampalataya? Dapat alam natin yung sinasampalatayanan natin. Bakit natin ipinapahayag yung pananampalataya natin? Dapat malinaw yun. Kaya doon nagkakaroon ng problema ang maraming mga tao na meron lang silang pagkakilala sa ating Panginoon at yun ay napapagkamalan na nilang pananampalataya. Pero sa Biblia, ang tunay na pananampalataya ay tinatanggap mo yung sinasampalatayanan mo at sinusunod mo yun. Pinapahayag mo talaga yung, kumbaga yung buhay mo, binibigay mo doon sa iyong pinananampalatayanan. Kaya yun ang sabi ng Panginoon patungkol sa kalooban ng Diyos. Sabi niya sa verse 29 ng John chapter 6, nais ko pong ulitin, na sabi, ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. That you believe in Him Manalig kayo whom He sent. sa sinugo niya. At sino ang sinugo niya? Walang iba kundi ang ating Panginoon. So, we are in the will of God if we are believing in the Lord Jesus. And to believe in the Lord Jesus Christ, kailangan ganapin natin ang kanyang mga aral sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Kaya nga sa Matthew chapter 6 verse 33, yan din yung ating alam, na seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So talagang nais ng Diyos na kung gusto natin na ganapin natin ang kanyang kalooban, unahin natin siya sa ating mga buhay. Amen. Magandang umaga po muli sa bawat isa. God bless po. Praise God. Magandang umaga sa lahat. Ngayon naman po ang si Jesus po mismo nagsasabi nito, a new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. So, parang kung babasahin po natin ito na talagang sa puso natin, masasabi natin na ang foundation po ng commandments, yung teachings ng ating Panginoong Jesus ay founded on love. At ang kasunod po noon ay ang sinasabi niya sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. If you love me, keep my commandments. So, kahit po ang turo ng Panginoong Jesus ay about sa pag-ibig, about love, pero kung hindi po natin itago sa ating mga puso, kung hindi po natin gawin yung inuutos niya about love, we are nothing po. Katulad po nung sinasabi nga na kahit ibigay mo yung lahat ng iyong kayamanan to feed the poor, kahit sunugin ang iyong katawan, pero wala kang pag-ibig, it means nothing po talaga. So, ito po, ang pagkakaintindi po ko dito, hindi po inalis ng ating Panginoong Jesus ang 10 Commandments. Hindi niya sinasabi na, ay, wala na yan. When in fact, ang sinasabi po niya ay, andito siya, pumunta siya dito sa lupa to fulfill the law, not to abolish the law. Pero, ang pagkakaiba po, pag sinabi po kasi nating law, andun yung fear parang, thou shalt not steal, thou shalt not commit adultery. So parang, ay, nakakatakot. Kasi ang feeling natin na, pag na-violate mo tong batas na ito, talagang makukulong ka. Ikaw ay mapaparusahan. So, andun yung fear. Pero hindi po sinabi ni Jesus na wala na po itong mga batas na to. Pero, ang punto po natin ngayon is, hindi kagagawa ng masama sa ibang kapwa, sa kapwa-tao mo, because you love them. So, hindi po fear ang dahilan na sundin mo ang commandment ni Jesus. But it's because of love. Because you love Jesus, you want to follow Jesus, you want to obey His commandments. Kaya, ginagawa po natin na hindi tayo gumagawa ng masama para sa ating kapwa.
Like for example na lang po, ang sinasabi, thou shall not kill, di ba? Pero sinasabi nga ni Jesus, pero if you are angry with your brother with no cause at all, nagkakasala ka na ng murder. So actually, mas mahigpit siya, pero it's not because of fear, but it's because of love. Yung ating mga words na sinasabi natin, yung ating hatred, yung ating anger, hindi natin yan dapat, parang hindi natin hayaan na lumabas po yan sa ating mga bibig kasi hindi po yan kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Parang ito din po, yung anger natin. Ang sinasabi, be angry, but do not let the sun go down in your anger. Jesus' command to us is founded on love. It's not fear. It's not because of other things, but because we love Jesus. We want to follow His commandments, and we want to be with Him forevermore. And sabi nga, di ba, kung if we believe in our Lord Jesus, then we will have eternal life. And this is the will of him that sent me, that every one which seeth the Son and believeth on him may have everlasting life. So, we just continue to live our lives in obedience dun sa mga command po ng ating Panginoong Jesus. Marami pong salamat and God bless everyone.